Mahal na araw, taong 2023. Biyernes Santo nang bumiyahe kami ng mga kaibigan ko mula Maynila patungong San Isidro Aurora. Plano namin magpahinga, magliwaliw, at lumanghap ng hanging probinsya. Kasama na rin ang pagbisita sa isang kilalang ilog at dagat dun sa lugar. Ang sabi-sabi, maganda daw doon, pero hindi namin alam, sa likod ng tanawing payapa, may uhaw na lihim ang dagat. Ayon sa mga matatanda, tuwing mahal na araw, kumukuha raw yung dagat ng 8 kataong alay kapalit ng masaganang ani ng isda para sa mga mangingisda. Kahit ilang ulit nang may nalunod, nananatiling tikom ang bibig ng mga lokal. Mahilig ako sa dagat, pero sa totoo lang, hindi ako marunong lumangoy. Masaya na ako sa pagtanaw-tanaw, sa pagkuha ng litrato. Hanggang sa linlangin ako ng isang dagat sa norte. Isang dagat na tila may mata at hininga. Late na kami nakaalis ng Maynila dahil sa isang kaibigan na late na dumating. Dahil sa habol sa oras ng check-in, dumaang kami sa expressway. Ngunit sa NLEX, nadisgrasya kami. Hindi naman grabe. Sapat iyon para mapatagal ng biyahe at mabasag ang katahimikan ng araw. 3:00 ng hapon, nang dumating kami sa tutuluyan naming transient. Gusto ko sana magdasal dahil ginugunita ko tuwing oras na yon ang kamatayan ni Kristo. Pero hindi ako nakapagdasal. Ako kasi yung contact ng host, kaya abala ko sa pagtanggap sa kanila. Pagod at gutom, nagpa siyang lumusong ng ilang sa amin sa mababaw lang na bahagi ng dagat. Ako man, napalapit kaunti dun sa tubig. Ngunit sa loob-loob ko, parang may malamig na titig na nakatuon sa amin mula sa ilalim ng mga alon. Kinabukasan, nag-check out kami at tumuloy dun sa ilog. Isang ilog na tuwang-tuwa kami dahil sa lamig ng tubig. Ang hindi alam ng karamihan, ang ilog ay direktang konektado dun sa dagat. Ang tawag sa pagitan nila ay salubong. Isang lugar kung saan nagtatalik ang tubig tabak at alat. Doon, tila may lihim na hindi dapat tinatawid. Ang isa kong kaibigan ay nagayang tumawid sa mismong pagitan ng ilog at dagat. Ngunit nakita ko yung agos. Malakas, parang humihiko pabalik sa dagat. Natakot ako. Napaiyak ako sa takot. Nanginig yung mga aking mga tuhod. Pero pinilit nila akong dumaan. Sa pagtawid namin, napansin namin umaisang lahat na naliligo. Kami na lang yung nasa tubig. Sa una, tahimik lang yung alon. Tila inaniyahan kami. Sobrang ganda ng salamin ng tubig. Kitang-kitang ilalim. Mga bato, isda, at parang may aninong gumagapang. Ngunit sa loob lamang ng 1 minuto, nagbago ang lahat. Biglang lumalim yung dagat. Lumakas yung mga alon. Tila may humila sa aming papaloob. Lumulubog kami. Nalulunod. Walang makasigaw. Walang makakapit. 2 kaming babae. Hindi kami marunong lumangoy. Naramdaman kong tubig na parang kamay na humihila sa akin pababa. Parang may mga kuko. Parang may mga bibig na bumubulong. Tinignan ko ang aking kaibigan. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Narinig ko ang mga lalaking kasama namin. Sumisigaw sila. Humihingi ng tulong. Pero ang paligid, napakatahimik. Wala ng tao. Wala ni isang mangingisda, ni isang bata, ni isang anino. Hanggang sa may 3 batang lalaki, mga lokal, ang biglang nagsulputan sa batuhan. Tumatakbo sila, sumisigaw, hanggang tumulong. Muntik kaming mamatay, pero nailigtas kami. Pagkaahon namin, napansin namin ang isang matandang lalaki na may tungkod at sombrero. Galit na galit siyang lumapit. Bakit kayo naligo dyan? Wala naman naliligo dyan. Mga talawa dyan, araw ng alay ngayon.
tumigil ang aking mundo. Alay? Sinabi pa niya na walang sino man na lumulusong sa bahagi ng dagat na yun. Hindi daw ligtas at wala daw naliligo doon. Pero kanina lang, nakita namin yung mga tao, mga bata, matanda, binata, dalaga. Pero, iisa lang ang kanilang mukha. Pare-parehong ngiti, pare-parehong mga mata. Wala sa kanilang nagpakita ng takot o saya. Mga ninong naglalakad, mga kaluluwang umahon lamang para makakita ng kapalit. At ang pinaka-nakakapanilig balahibo, pagkaalis namin sa lugar, nakita namin ang mga taong iyon na bumalik sa dagat, muling maliligo, muling lulubog. Hindi ko na sila nilingon. Baka sa paglingon ko, may makitang wala na sa mundo ng mga buhay. Pagdating namin sa bahay ng lola ng isa naming kasama, tinanong niya ako, "May puyo ka sa noo, iha?" Tanong sa akin ni lola. Napatungo ako. "Huwag kang maliligo sa dagat. May kinukuha yan. At ikaw, isa sa mga tinitiktikan." Pilit kong nilabanan ng aking panginginig. Naalala ko tuloy ang hula sa akin noon. Sa tubig ka mamamatay. Pero hindi ko sineryoso. Pero ng beses na akong muntik malunod mula pagkabata. Sa ilog, sa swimming pool, at ngayon, sa dagat. 3 araw matapos ang insidente namin, 2 turistang nalunod sa mismong lugar. Ang istoryang ito ay higit pa sa nakakapanindig balahibo. Isa itong babala. Minsan, hindi aksidente ang mga pangyayari. Minsan, may naghihintay sa ilalim ng mga alon. Nakatitig, naghihintay. At kapag namahal na araw, hindi lahat ng tubig ay malinis. Ang iba, may bahid ng dugo. At minsan, may pangalan na sa susunod na may tumawag sa iyo mula sa dagat, huwag mong sagutin. Baka hindi ka na makabalik. Ako si Marites, 25 years old, kasalukuyang 7 buwang buntis. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubusang matanggap. Isang gabing halos kunin ng dilim ang buhay ko at ng batang nasa aking sinapupunan. Nagsimula ito ilang araw lang ang nakakalipas. Matapos ang regular kong prenatal check-up dun sa bayan. Pagod ako buong araw, kaya alas 9 pa lamang ng gabi, mahimbing ng aking tulog. Pero bandang alas 11:30 ng gabi, bigla kong nagising. May kakaibang ungo sa labas ng aking bintana. Mababa, parang hayop, pero may bahid ng pagkatao. Akala ko'y aso lang namin. Pero iba, hindi ito normal. Hindi pangkaraniwang takot. Parang may galit. Parang may gutom. Nagmatsyag ako. Tumahimik. Wala na. Bumalik ako sa pagkakahiga, pero hindi na ako mapakali. Alas 3 ng madaling araw, nagising muli ako. Nakalamdam ako ng pagkaihi at pagkauhaw. Kaya't bumangon ako at nagpunta sa banyo. Napansin kong malamig yung hangin. Mas malamig kaysa sa karaniwan. Kahit wala namang ulan. Pagbalik ko sa aking kwarto, binuksan ko munang ilaw para ayusin yung mga unan. Kumuha ako ng kumot. Pero hindi na ako makabalik sa pagkatulog. Kaya bumunot ako ng cellphone. Nagbukas ng Tong It's Go. At sinubukan kong i-distract ang aking sarili. Alas 4 na halos. Tahimik ang buong kabahayan. Wala rin sa sala ang aking papa. Sa master's bedroom siya natulog. Ang bintana ng kwarto ko, tulad ng nakagawian, ay nakaawang. Dahil napakainit tuwing gabi. Ang liwanag mula sa solar light ng kapitbahay ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob ng aking silid. Kaya kahit is oras na ng gabi, hindi ganong kalilim sa loob. Nang biglang, para may mabigat na tumapak sa aming bubong.
Napatigil ako sa paglalaro. Nakiramdam muna ako. Wala nang ingay sa paligid. Tila biglang naglaho. Wala ni isang huni. Parang pati hangin ay natakot na lumampas sa akin. At dun ko narinig ang pinakakinatatakutan ko. Ang dahan-dahang pagkamot ng screen window sa may bintana ko. Para bang sinusubukan itong buksan. Gamit ang matatalas na kuko. Lumingon ako at dun ko siya nakita. Isang kamay, itim na parang sunog, kulubot at mahaba ang mga kuko. Iyon ang nakasuksok sa pagitan ng rehas ng screen window. Gumagalaw, mahaplos-haplos sa metal, parang sinusukat ang tibay ng pagkakakabit. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang katawang ko. Gusto kong sumigaw, pero ni isang boses, wala akong mailabas. Nanindig ang aking balahibo sa batok, sa braso, sa pati ang batok ko parang binuhusan ng yelo. Nanindig ang balahibo ko sa batot at braso, para akong binuhusan ng yelo. Oh my God! Ayun. Nang tuluyan ng maibukas ang bahagi ng screen, sumilip siya. Ang kanyang muka, Diyos ko, parang wala siyang buhok. Parang nilaptos ng apoy ang kanyang anit. Ang mga mata niya, sobrang pulat ng nilisik, punong-puno ng pagkamuhi at kasakiman. Parang sinisilip niya ako, hindi bilang tao, kundi bilang pagkain. Sa isang iglap, nanumbalik ang aking boses. Papa! Papa! Sigaw ko habang umiiyak. Parang may humatak sa akin mula sa pagkapanisa. Dumating kaagad ang papa ko at binuksan ang pintuan ng aking kwarto. Sa oras ding yun, mabilis na nawala ang nilalang sa bintana. Parang usok na tinangay ng hangin. Tumakbo si papa palabas ng bahay. May dalang itak sa sobrang panik, pero wala na siyang nadatnan. Maliban sa isang abuhing pusa na naglalakad sa ibabaw ng pader. Nakatingin sa amin. Nakangisi. Ang uncle ko, nalimpungatan dahil sa sigawan. Sinundan niya si Papa. Nakita din niya yung pusa na tila may sugat sa likod. Ngunit imbis na lumayo, tila naglakad pa ito papalapit, bago tuluyan tumalon at nawala sa kadiliman. Kinabukasan, dinala ko ng tita ko sa isang albularyo. Hindi pa man ako nakakaupo ng maayos, tinapunan ako ng matanda ng isang matalim na tingin. May sumusunod sa'yo. Aniya. Aswang. Amoy na amoy ka na. Hindi lang ikaw yung gusto niya, kundi yung batang dala-dala mo. Napaluha ako. Napayakap ako sa aking tiyan. Nagbigay siya sa akin ng mga pangontra. Bawang, asin, at langis na may mga dasal. Isara mo lahat ng bintana. Bili niya. Kahit mamatay ka na sa init, mas mabuti na yon kaysa mamatay kayo ng anak mo sa malamig na kuko ng halimaw. Simula noon, hindi na ako natutulog nang hindi may bawang sa ilalim ng aking kama. Saradong lahat ng bintana. Kahit papagpawisan ako ng husto sa gabi, tinitiis ko na lang. Sa bawat kahol ng aso, natitigilan ako. Parang pinapakinggan ko kung may babalik. At ito ang pinaka-nakakapangilabot. 2 gabi matapos ang insidenteng yun, isang buntis na kapitbahay namin ang natagpuang patay sa loob ng kanyang bahay. Wala ni isang sugat sa kanyang katawan, pero ang tiyan niya lumubot. Wala na yung bata, parang may suwipsip mula sa loob. Hindi ko na kinaya. Lahat ng tao, bulong-bulungan na ang aswang ay muling gumagala. At sa unang gabi, ako ang napili niyang unahin. Pero hindi niya nakuha ang gusto niya. At hanggang ngayon, alam kong babalik siya. Kasi hindi siya tumitigil hanggat hindi siya nakakakain. Hanggat hindi siya nakakaubos. At alam niyang aking mukha. Alam niyang aking amoy. At alam niya kung kailan ako manganganak. Noong taong 2022,
Umuwi ako sa aming probinsya sa Cebu para magbakasyon. Matagal ko nang gustong mabisita muli ang Kawasan Falls, kaya agad kong niyayang aking ama na pumunta doon. Bumayag naman siya at sinama pa nga niya ang kanyang kinakasama. Nangyari ito noong Holy Week, perpekto raw na panahon para sa katahimikan at pagninilay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may dalang kasindak-sindak na lihim. Bagaman bahagyang naibalik na sa publiko ang Kawasan Falls matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette, ramdam pa rin ang pagkawasak sa lugar. Kakaunti lamang ang mga turista doon. Sa orientation bago ng pag-akyat, kami lamang ang 3 at huling grupo na pinayagang pumasok. Kasama namin ang isang pamilya at isang barkadahan. Habang namimigay na paalala ang guide namin si Kuya Lucas, hindi pa ikakailang panlalamig ng kanyang tinig nang bagating niya. Hindi lang taong may-ari ng gubat na ito, may iba pa. Sabay tingin na makahulugan. Hindi ako mapamahiin, pero ang tatay ko ay naniniwala sa ganitong mga babala. Binilaan din ako na huwag akong maging maingay. Ayaw daw nila ng ingay, lalo na kapag dapit hapon. Lumipas ang oras habang kami tumatawid sa ilog, lumulusang sa batuhan, at tumatalon-talon sa malalamig na tubig. Kahit nga sa mga pagtalon, nilalagay ko muna sa dry bag ng aking ama ang aking salamin. Malabo kasi yung aking paningin, pero kailangan kong mag-ingat. Bandang huling bahagi na ng aming hike, nang huminto kami sa isang maliit na kapihan na mukhang bahagyang nasa lantarin ni Odette. Isang kubo lang yun. Kasya lang ang isang tao. Kaharap nito ang isang putol na puno. Kapansin-pansin, ang tuwid na hiwa ng puno. Parang nilagari ng eksakto. Hindi ko alam kung bakit, pero tila napako ang pansin ng aking ama doon sa punong iyon. Pinaplus-aplus niya ito na parang batang inaalagaan. Nagbagong anyo ni Kuya Lucas. Bigla siyang nagseryoso. Mahina, ngunit madiin niyang binigkas. Sir, tawa na po. Itigil niyo na po yan. Agad naman na tumigil yung papa ko. Para akong kinuryente. Hindi ko mawari kung bakit bigla akong kinilabutan. Pero sa kabila nito, pinakuha ko pa rin yung aking salamin. Gusto ko lang sanang gumana ng pakiramdam ng aking ulo. Sinuot ko ito sandali, tapos binalik ko na ulit dun sa bag. Siniksik pa ni Papa. Sabay check namin pareho. Siguradong nasa loob yun. Wala akong kaduda-duda. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mga 15 minuto sa lumipas, nang magtanong ako kay Kuya Lucas. Kuya, may tatalunan bang tubig? Wala na, ma'am. Sagot naman niya. Dahil doon, hiningi ko ulit yung aking salamin. Napaupo kami sandali. Binuksan ni Papa yung dry bag. Wala yung salamin. As in, wala talaga. Binuklat niyang mabuti ang mga nasa loob. Sinuri ang bawat sulok. Naglaho yung salamin ko na parang bula. Napuno ako ng kaba at pagkadismaya. Masakit ng aking ulo. Madilim na rin yung paligid. Wala pa akong malinaw na paningin. Nagsalita si Kuya Lucas. Babalikan ko na lang po yung nadaanan natin. Baka lang nalaglag. At umalis nga siya mag-isa. Habang naghihintay kami, unti-unting bumigat yung hangin. Walang ihip ng hangin. Walang ingay ng hayop. Tahimik. Parang may nakamasid. Pagbalik ni Kuya Lucas, ang sabi lang niya, wala po. Binalikan ko na pati yung kapihan, pero wala talaga. Biglang sumulpot ang isang guide sa kabilang grupo. Nakita kong takot sa kanyang mukha kahit pilit niya itong kinukubli. Nagkayawan ba kayo ng salamin? Tanong niya sa Bisaya. Sagot naman ni Kuya Lucas. Oo, si ma'am. Bakit? Nakita namin nakapatong sa putol na puno, yung kaharap ng kapihan.
Napatingin ako kay Kuya Lucas. Namutla siya. Si Papa naman, hindi rin makakibo. Hindi ako makagalaw. Hindi pwede nalagyan yun sa puno. Kasi siniskip namin talaga yun sa loob ng dry bag. At isa pa, paano naman yun mapupunta sa itaas ng putol na puno? Nakasara yung bag. Hindi naman kami bumalik dun sa kapihan. Napangiti lang si Kuya Lucas. Pilit, pero napakalamig. Sabi ko sa iyo, mami, huwag kang maingay. Sa pagbabalik namin pabalik ng bayan, hindi na kami nag-usap-usap pa. Hindi na rin ako nagtatanong. Pero mula noon, hindi ko na tiningnan ang kagubatang nilalakaran namin sa likod. Parang may sumusunod. Parang may ayaw sa akin. At sa tuwing naalala kong salaming yun, isang paalala na hindi lahat ng nawawala, basta lang talagang nawawala. Minsan, may kumukuha. At kung minsan naman, binabalik kung saan nila gusto. Nang bumalik ako sa Maynila, pinagawan ako kagad ng bagong salamin. Pero hindi ko na kailanman isusuot ang salaming iyon sa bundok ng gubat. Sa tuwing marinig akong paalala ng matatanda na may bantayang kalikasan, hindi ko na ito pinagtatawanan. Dahil minsan, isang putol na puno lang ang pagitan sa mundong ito at sa mundo nila. Babala, ang kwentong ito ay hango sa totoong mga pangyayari. May mamahaging itong maring maging maselan para sa ilan. Nakuha ng pahintulot ng pamilya ng bata upang may bahagi ang karanasang ito. Ibinahagi ito hindi para manira, kundi upang magbigay babala dahil ang nangyari sa lugar na yun ay hindi pangkaraniwan. Huwebes Santo, bandang alas 7 ng gabi kami nakarating sa isang pribadong resort sa Barangay Mabini, isang liblib na bahagi ng Los Marios, Laguna. Galing kami ng Maynila at halos 4 na oras kami nag-traffic. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, may kakaiba na kagad sa paligid. Bukas naman ang mga ilaw, maliwanag pa sa papel, pero malamig at mabigat sa dibdib ang paligid. Parang may nakamasid. Agad naman namin binaliwala ang pakiramdam na iyon dahil sabik yung mga bata sa tubig. Masaya yung gabi. May bengguhan, may inuman, tawanan, at syempre kainan. Lahat ay nagbisiulang perpektong bakasyon. Walang senyales na magiging bangungot ang lahat. Unang paramdam. Alas 10 ng gabi, nagsipag-ahunan na ang mga naligo. Ako na lang ang naiwan sa adult pool, nakahiga sa salbabida, nakapikit habang ninanamnam kong katahimikan. Hanggang may boses na nagsabi, "Uy, may bata kang katabi!" Napadilat ako kaagad, napalingalinga. Wala naman akong nakitang bata. Ako na lang talaga ang mag-isa doon sa tubig. Napakabog ang aking dibdib. Pero inisip ko na baka lasing lang yung nagsabi. Tahimik akong umahon. Hindi ko na ito kinuwento pa sa iba. Ikalawang paramdam. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, bumaba na kami galing sa mga kwarto sa ikalawang palapag. Kitang mula roon ang pool sa ibaba. Kasama kong aking anak at anak naming lalaki. Paglapit sa kiddie pool, agad kong naamoy ang hindi may paliwanag na napakabahong amoy. Para itong panis na karne na hinaluan ng bulok na kanal. Naamoy ito ng aking asawa, pati na rin ng kanyang tiyahin. Pero yung iba naming kasama, wala namang naamoy. Sinilip ko yung tubig. Napakalinaw. Hinipo ko at normal naman. Wala namang nakalutang. Tinawag namin ng caretaker at sinabi namin baka hindi nakabukas ang filter. Binawasan nila yung tubig. Nagdagdag sila ng bago. Pagkalipas ng ilang oras, nawala na rin ang amoy. Binaliwala na lang namin. Dapat pala, hindi. Ang huling karawan. Tanghalian na, naghanda kami ng boodle fight sa may garden area.
Masaya ang lahat, lalong-lalo na si Ella, ang celebrant sa kanyang 7 karawan. May cake siya, ice cream, at mga palamuti. Masayang-masaya siya, dahil paborito niya yung ubi ice cream na siyang inihanda. 4:00, nagsimula na magligpit ang ilan. Ako at ang ilang nakainom ay umakyat na para makaidip kahit sandali. Dito ko pinagsisihan ang lahat. 4:30, may narinig kami mga hiyawan. Akala namin may nag-aaway sa kabilang resort. Pero may kasunod. Mas malalakas. Mas desperado. Ella! Ella! Nagkakagulo na. Nagsipagtakbuhan kami pababa. Sa gilid pala ng hagdan, tanaw ko na. May bata sa gilid ng pool. Binibigyan ng CPR. Si Ella. Hindi na siya gumigising. Hindi siya humihinga. Basang-basa ang kanyang katawan at mukhang malamig. Nagmadali kami isakay siya sa van. Ngunit sa labas ng resort, halos hindi kami makalabas dahil sa bigat ng traffic. May mga sumaklolo, mga motoristang estranghero. Isang lalaki sa sniper bike ang nagsakay sa akin. 2 motor pang tumulong para makalusot kami. Pagdating sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital, na-revive naman siya. Ngunit ilang oras lang, bumigay din ng puso ng bata. Si Ella, ang batang masayahin, nawalan ng buhay sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Habang ang pamilya ay nagluluksa, may 3 magkakaibang tao ang nakakita sa mga larawang kuha bago nangyaring insidente. Lahat sila hindi magkakakilala. Pero isa lang ang kanilang sinabi. May mga kamay na nakahawak kay Ella sa kanyang mga larawan. Sa balikat, sa paa, walang ibang tao sa frame. Ang sabi ng isa, naiiwan ang kaluluwa ng bata doon sa resort. Bumalik yung mga magulang ni Ella doon sa resort. Kasama nilang isang espiritista. Tahimik ang buong lugar. Walang ibang tao. Pero ramdam ang presensya. Paglapit nila sa kiddie pool, napahinto yung medium. Naririto siya, sabi nito. At naroon nga si Ella, nakaupo sa isang sulok. Nanginginig, umiiyak, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Natuwa siya nang makita ang kanyang nanay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pero hindi lang si Ella ang kaluluwa doon. May isang batang 2 taong gulang, isa pang 4 na taong gulang, at isang binatilyo, 14 na taong gulang ang edad. Ang binatilyo, siya ang amoy na naamoy namin noong umaga. Siya yung nagbibigay ng babala. Ayon sa espiritista, hindi lang bata ang naroon. May isang white lady na nagpapakita sa gabi. May kapring nakatambay sa malaking puno sa gilid ng bakuran. At sa 2nd floor, sa mga kwarto at balkonahe, maraming ligaw na kaluluwa na hindi makatawid. Ilang araw matapos ang libing ni Ella, isang kaibigan ng pamilya ang nagtanong sa resort. May creepy na resort po ba kayo na walang namamatay pa? Sagot naman ang tumanggap ng tawag. Dito po sa amin, medyo creepy, pero wala naman pong namamatay. Wala? Samantalang ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang ilibing si Ella na nalulod sa mismong kiddie pool nila. Hindi namin layunin na siraan ang resort. Nais lang namin malaman. May iba pa bang nakaranas ng kakaiba doon? Ilang batang kaluluwa pa ang naiwang palutang-lutang doon sa tubig. Ilang kaluluwa pang naghihintay na marinig o mailigtas. At sana, sa susunod na may bibisita doon, mag-ingat. Lalo na kung may mga batang kasama. Dahil minsan, hindi tubig ang pumapatay, kundi ang mga kaluluwang nananabik sa bagong kaibigan.